Charito Day po mga kabiyaya. Purihin po ang Panginoon. Muli na naman po tayo nagkasama-samang magpuri, umawit at sumamba. Isang papuring palakpak po para sa ating Diyos na mga Diyos at Hari ng mga Hari. Hallelujah! Hallelujah! Oh, how good and how pleasant it is when brethren dwells together. Amen? Sama-sama po natin ideklara ang kabutihan ng ating Diyos. Nothing can separate us from the love of God. Amen? Hallelujah! Let us continue to declare it. And let us worship the King of Kings and the Lord of Lords. From the start you loved me, you saw who I could be. So you gave your life to save my soul. Thank you, Jesus. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Oh, 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 now I am forgiven. Oh, 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 your grace has set me free. Oh, 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 now I'm really living. Oh, 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 oh. Your love is never giving up. It's never giving up on me. Yeah. Your grace came and made the way. I'll never be the same forever. It's your love. Lord, I wanna thank you for all that I've been through. 'Cause now I see that you are in control. Hallelujah. Oh, 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 now I am forgiven. Oh, 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 your grace has set me free. Oh, 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 now I'm really living. Oh, 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 oh. Your love is never giving up, never giving up on me. Yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same forever. And it's your love. Hallelujah. Let us continue to declare that in the name of Jesus there is power to break every chain. Hallelujah. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive running through my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free. I am free. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive running through my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free. I am free. I can hear the sound of the broken chains. Freedom is alive running through my veins. Victory is mine over sin and shame. I am free. I am free. Your love is never giving up, never giving up on me. Yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same forever. Your love is never giving up, never giving up on me. Yeah. Your grace came and made a way. I'll never be the same forever. It's your love. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah to the most wonderful name that is above every name. Hallelujah to your name, Jesus. Oh, let us continue to worship our Savior and our King. Oh Lord,
We rejoice in all that you have done. Thank you, Lord, that we are here freely worshiping you in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. We thank you for your amazing grace, O God. Sometimes I'm weak, sometimes I fall in my wandering, but through it all, there's just one thing more precious than the air I breathe. Grace, amazing grace, unfailing grace that saves my soul.
Hallelujah to the Lamb of God. Oh, worthy, worthy is the Lamb that was slain to receive all the glory, honor, and adoration. To Him who sits on the throne, and to the Lamb of God, to your name alone, Lord Jesus, be glory, honor, power, and majesty. To you, our Savior and our King, to the most wonderful name, to the most beautiful name, to the most powerful name, to your name alone, Lord Jesus. You alone deserves all the glory, power, and majesty. Hallelujah. Forever and ever. And everybody say, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to your name, Lord Jesus. Bago po tayo umupo, pakibati po ang yung katabi ng 2 thumbs up. You are Charito. Praise the Lord. Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands to Jesus. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Did you miss us? Yes. I know many of you do, but some of you don't. But don't worry. Next time, we'll make it longer. How about a month or 2? We miss you so much. Kahit nandun po kami sa Europe, ay hindi po namin nami-miss out ang mga nangyayari po dito sa atin pong church, the Lord's community, and of course, EMI community in a bigger scale. Palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. Pakibati po ang katabi ng 2 thumbs up. You are Charito, blessed and highly favored of God. Do you believe that? Amen. Do you always believe that? Amen. Do you always confess that? Amen. Let's do that today. I am Charito. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. Well, good morning. Doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito, good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community and EMI Community. And if you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama niyo po si Bishop Emmy. Please follow Bishop Emmy on TikTok para po sa ating nuggets of grace. Pira-pirasong biyaya para po sa pang-araw-araw na buhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will do a Holy Communion. Sama-sama at sabay-sabay po nating idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Palaging tandaan, ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamagitan ng kanyang bugbog na katawan, ang ating mga sakit ay pinagaling na. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast today,
Let me just assure you, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. Of course, we can also affirm the fact that today is my healing day. Let's say that together. Today is my healing day. One more time. Today is my healing day. Believe and declare. Declare what you believe. Can you say amen? Amen. Let me also encourage you to worship the Lord with your offering. As it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko po itong sinasabi sa inyo mga kabiyaya tuwing linggo. At sana hindi po kayo napapagod ito marinig dahil hindi naman po ako napapagod, palagi ipaalala po ito sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon na hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay makakatulong sapagkat lahat ng pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay mahalaga. Dapat ito'y bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, bago nagkaroon ng pandemya taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam niyo ang storya, nagkaroon ng pandemya. Dahil po dito, naapektuhan ang maraming simbahang lokal. Ang mabuting balita ay ito. Unti-unti na pong bumabangon ang mga lokal na simbahan para po sa on-site and face-to-face worship services. Ngayon po'y level 1 na tayo. Full capacity. Mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman, maisipan mo nang magsimba. Kabiyaya, mahigit 2 taong ka nang hindi nagsisimba. Aabutin ka na ng Pasko. Magtatatlong taong ka nang hindi nagsisimba. Sana makasama namin kayo sa mga pagtitipon, sa mga on-site and face-to-face worship services. Tandaan, ang sabi sa Biblia, huwag kalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo't namamalas nating malapit na ang araw ng kanyang pagbabalik. If you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela Exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you. We're talking to you. You are watching this broadcast. Please join us in one of our 4 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for watching the broadcast. Thank you so much for joining us online. Before we dive into our learning today, one last thing. Malugod ko pong inaanyayahan ang mga full grace pastors, leaders, and church workers and full grace learners. Magkakaroon po tayo ng Full Grace Pastors Conference 2022 Calabarzon, Cavite, Laguna,
Batangas, Rizal, at Quezon. On October 7, Friday, 7 o'clock p.m. with the theme, Boundaries. Do not go beyond your calling. To know your calling is one thing, but to serve your calling within the boundaries that God in His wisdom has set for maximum impact is another thing. Join us in this conference and learn more about these grace-based boundaries. This conference will be held in Batangas City, Batangas, at Jesus Our Abundant Life Church under the leadership of Pastor Anthony John Monar. The venue is completely wazeable. Ibig sabihin, madaling puntahan. Gamitin nyo lang po ang inyong Waze app. I-type nyo po, Jesus Our Abundant Life Church. Ito po ay libre, free admission, but you need to register online. The registration link is posted at EMI page and other shared link. Register now and reserve your seat. Again, join us when? October 7, Friday, 7 p.m. Full Grace Pastors Conference 2022, Calabarzon. Learn your boundaries and serve your grace-filled calling for maximum impact. See you, my fellow Full Grace pastors and Full Grace learners there at Calabarzon. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. We are going to continue our series on The Bible Explains Part 60. Today we're going to talk about grace and miracles. Biblical evidence of grace and miracles combined. I want to say that again. Grace and miracles. The biblical evidence of grace and miracles combined. We're going to talk about biblical proof that grace and miracles go together hand in hand. As you all know, 2 weeks ago, we celebrated Pastora Jo's 60th birthday. Alam niyo po yun. Now, this kind of unique and special to us because of the circumstance that happened to her that many of you know, if not all of you, but many of you know the story. She was miraculously healed by the Lord, and we wanted to celebrate it in a unique and a very special way with the team celebrating God's grace and miracle. I want to share that with you today. And this is not a coincidence. This is the 60th part of this series, and I want to share this from my heart, and I want to share this to you. Nung kami po ay nasa Europe, lagi kong sinasabi sa aming mga nakakausap na we are here because we are celebrating her 60th birthday. Ang sabi ng aming mga kausap, my God, she doesn't look 60. Nung mga kausap, lahat ng mga kausap, sabi ko, 60 years old na siya. Sabi niya, hindi siya mukhang 60. Oh, you see? Merong ilang naniniwala. She doesn't look like 60. Ang sabi ko, she is already 60 years old. Ang sabi ng mga kausap ko, ang sabi nila, hindi siya mukhang 60. Ikaw pa nga ang mukhang 60. Ang sabi ko, hindi. Mas may edad siya sa akin. Sabi niya, sabi nung kausap ko, sabi niya, that's a miracle. So, naisip ko, yung siya'y walang 60, yun po'y biyaya. Yung walang itsurang 60, siya'y biyaya. Yung ako po ay parang mas matanda pa sa kanya, yun ang milagro. Kaya, pag-usapan natin ang biyaya at milagro. Ilapit natin ito sa Panginoon sa isang panalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong biyaya at maraming salamat sa iyong milagro.
We commit to you this learning time as we always do and even as we always pray. We're so excited to look into your word and learn grace and miracles. We commit to you this time, even as we pray and even as we commit this learning time to you, all by your grace and for your glory. In Jesus' name, everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Grace and miracles. Miracle is what God does. He works miracles. He is a miracle-working God. He is a miracle worker. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Can you say amen? Amen. While grace is the means by which He delivers the miracles. Yun pong milagro, yun yung ginagawa ng Diyos. Yung biyaya, yun yung paraan pinaparating sa atin ang milagro ng Diyos. Pag sinabi po natin grace, it means unearned, unmerited, and undeserved. Pag marapat para sa iyo, premyo. Pag hindi marapat para sa iyo, biyaya. Lahat ng natatanggap mo, na na-earn mo, na di-deserve mo, at na merit mo, hindi po yan grace. Ang tawag dyan, reward. Pero at the end, when you fully realize that you did not earn it, you did not merit it, and you do not deserve it, you realize it is by grace. Nothing but grace, grace plus nothing, grace, all the way. Can you say amen? Amen. Grace in its purest form produces miracles. And miracles in its truest form is grace. Ang tunay at puro at dalisay na biyaya ay gumagawa ng milagro. Ang milagro sa kanyang tunay na anyo ay biyaya. Kailangan natin makita ang dalawa na ito na magkasama. Dahil pinaghiwalay ito ng relihiyon. Maraming mga tao ang nagkaroon ng confusion. Because religion made us believe that we need to work for it, earn it, and deserve it. Bago maghimala ang Diyos sa iyo, kailangan mong i-work, kailangan mong i-earn, kailangan mong i-deserve. Hindi po ganun ang teaching ng New Covenant. Kaya maraming mga tao, pag hindi gumagaling, iniisip nila, what's wrong with me? Baka hindi ako nakakapagbigay, baka hindi ako nakakapagsimba, baka hindi ako nakakapanalangin, baka hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin. Kaya hindi ako binibigyan ng Diyos ng kagalingan, baka hindi ako binibigyan ng Diyos ng himala, baka hindi ako pinagpapala dahil sa mga hindi ko nagagawa, o baka sa mga bagay na nagagawa ko na hindi ko dapat gawin. Kaya iniisip natin ng milagro, kagalingan, pagpapala at pabor ay premyo ng ating performance. Yun po ang turo ng relihiyon. Pero hindi po ganon ang turo ng banal na kasulatan. Sa bagong kasunduan, ang milagro ng Diyos ay hindi mo pinagsisikapang makuha. Ito po ay kaloob sa atin ng tinapos na gawa ni Kristo, ang biyaya ng Diyos. Can you say amen? Amen. Religion tells us, do more, give more, save more. At laging tinimbang ka, laging kulang. Kulang ang dasal mo, kulang ang bigay mo, kulang ang attend mo, kulang ang timbang mo, kulang ang sukat mo, at hindi ka pumapasa sa pamantayan ng Diyos, kaya hindi ka dapat gumaling, hindi ka dapat paghimalaan, hindi ka dapat umunlad, hindi ka dapat pagpalain. Nothing could be farther from the truth. It is all by grace, nothing but grace, grace plus nothing. Can you say amen? Amen. Pag-uusapan po natin sa araw na ito, ang milagro at ang biyaya ay magkasama. Pag nasa iyo ang biyaya ng Diyos, nasa iyo ang milagro ng Diyos. I want to say that again. If you have the grace of God, you have the miracles of God, because grace and miracles, they go together hand in hand. Hindi sila magkahiwalay. Allow me to share with you, my dear brothers and sisters, the biblical evidence that grace and miracle go together. And at the end of this message, I will encourage you to receive your miracle, because if you receive the grace of God, you are entitled to your miracle. Karapatan mo ang iyong milagro.
Karapatan mo ang iyong kagalingan. Karapatan mo ang pag-unlad sa buhay. Karapatan mo ang pabor. Karapatan mo ang tumaas ang antas ng iyong buhay sapagkat lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating kahirapan, lahat ng ating kasalanan, kahirapan, karamdaman at kamatayan ay kinarga ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang sa pamagitan ng kanyang tinapos na gawa, hindi lang tayo naligtas, pinagpala na rin tayo at pinaburan ng ating Panginoon. Shout amen. I will be giving you proofs and solid evidences from the Word of God that grace and miracles, they go together. I can give you many. In fact, I can even spend my preaching career discussing on this thing dahil ang buong Bible ay punong-puno ng mga kwento ng mga milagro at biyaya ng Diyos sa buhay po natin. But for the sake of time, let me just give you 5 proofs from the Bible, 2 from the Old Testament and 3 from the New Testament to establish the fact that grace and miracles go together hand in hand. Yun po ang objective. Kailangan maging malinaw sa inyo na ang biyaya at milagro ay magkasama. Pag nasa iyo ang biyaya, nasa iyo ang milagro. Amen? Ulitin ko po, kailangan maging malinaw sapagkat pagkatapos ng pagsasalita na ito, kailangan hamunin mo ang iyong sarili na ikaw ay pinaghimalaan na ng ating Panginoon. Ang milagro ay para sa iyo. Doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, kung ikaw ay may sakit, bago matapos ang broadcast na ito, pinagaling ka na ng ating Panginoon. Today is your healing day. Shout amen. So allow me to share this with you, biblical evidence of grace and miracles combined. Number 1, evidence, the healing of Abimelech. I'll give you the story and then we will learn the principle. You can read the story in Genesis chapter 20. Who is Abimelech? Abimelech is a pagan king. Siya po ang tinatawag na King of Gerar and also called in the Bible King of the Philistines. Wala po siyang covenant relationship with God. Siya po isang pagano, unbeliever. And yet God miraculously healed him. Undeservingly received a favor from God. How was that? Natanggap niya yung hindi marapat para sa kanya. Anong tawag doon? Grace. Because grace in its purest form defines us. We receive what we do not deserve. Hindi po deserving itong si Abimelech tumanggap ng milagro. Hindi po deserving si Abimelech gumaling sa kanyang karamdaman. And yet God gave it. Binigay ng Diyos ang kagalingan. Pinagaling ng Diyos at mahimalang pinagaling ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang milagro at kagalingan ay hindi premyo. Ito po'y biyaya na pwedeng makuha ng sino man sapagkat ang kagalingan ay para sa lahat. Kung ito'y para sa lahat, lalo na sa mga anak ng Diyos. Sapagkat ang kagalingan ay hindi lang biyaya para sa lahat, ang kagalingan ay tinawag din sa Bibliang tinapay ng mga anak ng Diyos. Kung ito'y tinapay ng mga anak ng Diyos, at ito naman po mga kapatid ay para sa lahat, walang dahilan para hindi ka gumaling. Maraming mga taong hindi gumagaling sapagkat dinidisqualify nila ang kanilang sarili. Sabi nila, hindi ako karapat dapat gumaling. Dapat akong magkasakit, dapat akong magdusa, dapat akong mamatay dahil sa lahat ng kanyang nagawa na pagkukulang o pagkakasala. Hindi ako dapat gumaling sapagkat hindi ko binibigay ang aking ikapo. Hindi ako dapat gumaling sapagkat hindi ako naglilingkod sa Panginoon. Hindi na ako nagsisimba. Hindi na ako umaawit sa choir. Hindi na ako uma-attend sa mga practices ng praise and worship. Hindi na ako kasali. Hindi na ako involved. Ako ay naging inactive. Hindi na ako madalas uma-attend. Kaya nung dapuan ng sakit at hindi siya gumagaling, ang sabi niya, naintindihan ko na, tanggap ko na. Kaya hindi po nag-ooperate ang healing, hindi po nag-ooperate ang miracle sapagkat disqualify nila ang kanilang sarili para sa milagro. Tandaan niyo po, walang disqualified. Lahat tayo ay qualified sa milagro at kagalingan ng ating Panginoon. Shout amen! Amen!
Let me show you the scripture, Genesis 20, verse 17 to 18. Then Abraham prayed to God, and God healed Abimelech. Abraham prayed to God, and God healed Abimelech, a pagan king, king of Gerar, king of the Philistines, pinagaling ng Panginoon. Hindi po siya karapat-dapat. Hindi po siya qualified. Wala siyang relationship kay Yahweh, and yet God miraculously healed him. His wife and his slave girls, so they could have children again. For the Lord had closed up every womb in Abimelech's household because of Abraham's wife, Sarah. Sipin po ninyo, kung pinagaling ng Panginoon ang isang unbeliever, anong dahilan para magduda ka para sa iyong kagalingan? Kung pinagaling ng Diyos ang walang covenant relationship kay Yahweh, ano ang pwedeng matanggap ng sinong may magkaugnayan sa Diyos at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo at anak ng Diyos? Can you say amen? Amen. So, miracle is God's grace. And God's grace produces miracle. Can you say amen? Amen. Even a greater display of grace was that God used Abraham to heal Abimelech. Alam niyo, yung si Abimelech tumanggap ng kagalingan, milagro na yon, biyaya na yon. Pero ang gamitin ng Diyos si Abraham para tumanggap ng milagro si Abimelech, to my understanding, it is even a greater grace in display. Bakit naman? Sapagkat nung manalangin si Abraham para sa kagalingan ni Abimelech, Abraham just lied. Nagsinungaling si Abraham kay Abimelech tungkol sa kanyang relasyon kay Sarah, and yet at the end, ginamit pa siya ng Panginoon para pagalingin si Abimelech. For all the measurement in the ministry, itong si Abraham disqualified to. Hindi to papasa sa ordaining council sapagkat siya po ay blunt liar. Siya po ay nagsinungaling. Kaya kung dadaan po siya sa council, dadaan po siya sa ordaining council, disqualified po siya sapagkat hindi siya pumasa sa pamantayan ng sinumang lingkod ng Diyos ay hindi dapat nagsisinungaling. Nagsinungaling po si Abraham. And yet ginamit po siya ng Panginoon upang pagalingin si Abimelech. Anong tawag niyo po ron? Grace. Sapagkat ang paggamit ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay hindi dahil karapat-dapat tayo, hindi dahil perpekto tayo. Ginagamit lang tayo ng Panginoon dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang biyaya. Of all the imperfections that we have, and yet God uses us anyway because grace is greater than all. Palakpakan si Lord, grace is greater than all. This is not to say that grace condones sin. Not at all. Hindi po nangangahulugan ng biyaya ay nangungunsinti ng kasalanan, nangungunsinti ng pagsisinungaling. Hindi po. Ang ginagawa ng biyaya, dinadaig ang kasalanan, hindi kinukonsinti ang kasalanan. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ang pangungunsinti ng kasalanan, ang resulta, lumalala ang tao. Nagiging mas sinungaling, nagiging mas masama, nagiging mas masahol. Ang resulta ng dinadaig ang biyaya ng kasalanan, nagbabago ang tao. Nang gamitin ng Diyos si Abraham sa kabila ng kanyang kahinaan, hindi po kinonsinti ng Diyos ang kasalanan ni Abraham. Ipinakita ng Diyos kay Abraham na sa kabila ng iyong kasalanan, kaya kang gamitin ng biyaya ng Diyos sapagkat habang ginagamit ka ng Diyos, ikaw ay binabago ng Diyos. Nabago si Abraham sapagkat sa bahagi ng kanyang buhay, nakita natin si Abraham sa ibabaw ng bundok Moriah. Daladalang kanyang anak sa ibabaw ng dambana at handang ihandog sa Panginoon. Ibang Abraham na ito. Ito yung binagong Abraham. Paano nabago si Abraham? Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay naranasan ni Abraham. Mga kapatid, walang perpekto kahit isa. Maging sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang mga tumatayo sa likod ng pulpito, ang mga nagtuturo at mga nangangaral ay hindi po perpekto. Ibang bagay ang manatili sa pagkakamali, ibang bagay ang ikaw ay may pagkakamali at baguhin ka ng Panginoon at maging tama sapagkat ang bawat sa atin ay kinhabagan lang ng biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen! Can you say amen? All by His grace for His glory. Remember, the goodness of God brings people
to repentance. Ang nagdadala sa pagbabago ay ang kabaitan ng Diyos. The word goodness comes from the Greek word Christos, meaning showing grace. Pinakitaan ng Diyos si Abraham ng biyaya, pinakitaan ng Diyos si Abraham ng kabaitan ng Diyos na bago ang kanyang buhay. Hindi kinunsinte, binago ang kanyang buhay. Ganon din sa atin. May mga pagkakamali, may mga kahinaan ng kahapon, mga nakaraang mga taon, pero iba na tayo sapagkat patuloy tayong binabago ng ating Panginoon. Itaas sa kamay ng mga binago ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Pinaliwanag ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 3, verse 4 to 6. Such confidence as this is ours through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. Underline that. Our competence comes from God. Look at verse number 6. He has made us competent. The Greek word hikano. He made us qualified. The word hikano meaning qualified. He made us competent. Hindi tayo qualified sa ating sarili. But He made us competent. He made us qualified as ministers of a new covenant. Not of the letter, referring to the law, but of the Spirit, referring to grace. The Spirit of grace. For the letter kills, but the Spirit gives life. Can you say amen? Ipinaliwanag pa ni Apostol Pablo ito sa Colossians chapter 1 verse 12, giving thanks to the Father who has qualified you. The word qualified there, the same Greek word, hikano. Competent, hikano. Qualified, hikano. Because the word hikano meaning qualified. He has qualified you to share in the inheritance of the saints and of the kingdom of light. Qualified ka. Kaya wag mong payagang i-disqualify ka ng kahit na sino. At doon sa mga nanonood sa broadcast na ito, wag mong payagang i-disqualify ka ng pastor mo. Wag mong payagang i-disqualify ka ng bishop nyo. Wag mong payagang i-disqualify ka ng sarili mo dahil sa iyong pagkakamali, kahinaan at pagkukulang. Sagot yan ng biyaya ng Diyos. Pinatawad ka na ng Panginoon. Binago ka na ng Panginoon. Shout amen. Shout amen. Ang word po na inheritance comes from the Greek word kleros, which means assignment or to assign, from the verb form klero, meaning to assign or to assignment as a whole. Pwede po itong tumukoy sa mga bagay na inilaan sa iyo ng Panginoon, pwede pong pagpapala at pabor, at pwede ring gawain ng paglilingkod. Sapagkat ang iyong gawain ng paglilingkod is something assigned to you. It is your assignment that you receive from God. And the Bible says, the Father has qualified us. Ang nag-qualify sa atin ay ang Ama. Kaya hindi tayo pwedeng i-disqualify ng sino man. Can you say amen? Pag sinabi nila, disqualified ka dahil hindi ka pumasa sa pamantayan, kaninong pamantayan? Sinong gumawa ng pamantayan? Kung ang pamantayan yan ay gawa lang ng tao, huwag kang mabagabag, sapagat hindi yan ang iyong kailangan ipasa. Ipinasa ka na ng Ama sa pamantayan itinakda ng Diyos, and you are qualified because of the finished work of Jesus Christ. Can you say amen? Palakpakan si Lord. Amen. Thank you, Jesus. So number one, evidence is the healing of Abimelech. Pag nabasa niyo yung story na yan, meron kang ebidensya na ang milagro at ang biyaya ay magkasama. Milagrong gumaling si Abimelech, pero a greater miracle na gamit ng Diyos si Abraham sa kabila ng kanyang pagkukulang. Kaya anumang milagro ang kailangan mo, kagalingan ba? Ang biyaya ay para sa iyo. Anong milagro ang kailangan mo? Gamitin ka ng Panginoon sa kabila ng iyong edad, sa kabila ng iyong kahinaan, sa kabila ng iyong kakulangan, kulang sa pagsasanay, kulang sa taas, kulang sa lapad, kulang sa bigat, kulang-kulang. Huwag ka magalala. Sapat ang biyaya ng Diyos. Palakpakan si Lord. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. So number one, the healing of Abimelech. Number two, the crossing of the Red Sea. Ang pangalawang ebidensya na pwede ko ipresenta sa inyo,
that grace and miracles, they go together, is the crossing of the Red Sea. Bago po sila tumawid sa dagat na pula, sila po ay galing sa Ehipto. Sila po ay naging alipin sa Ehipto ng napakatagal na panahon. At pagkalipas ng matagal na panahon, inilabas po sila ng Panginoon sa pamagitan po ng lingkod ng Diyos na si Moses. Nang sila po ay nag-exit from the land of slavery, marching out, going to the promised land, sila po ay naharap sa dagat na pula, the Red Sea. Walang daan sa harapan, sa gilid may bundok, sa kabilang gilid ay may bundok, at sa likod ay dumarating ang humahagibis ng mga karwahe ng mga Egyptians sapagkat sila hinahabol saan ka pupunta. Sa ganitong kalagayan, nagpakita ang Diyos ng milagro. Pero ang milagrong ipinakita ng Diyos sa kanila ay dahil po sa biyayang naigawad sa kanila. Hindi dahil karapat-dapat sila, hindi dahil mabait sila, hindi dahil masunurin sila, hindi dahil matino sila. Sa kabila ng kanilang rebelyon, sa kabila ng kanilang pagiging masuwayin, naghimala pa rin ng Diyos sa kanila. Anong larawan? Grace and miracles go together. Let me show you, Exodus chapter 14, verse 10. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. Verse 11, they said to Moses, the Israelites said to Moses, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? Verse 12, didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptians? It would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the desert. Rebellious attitude, isn't it? Sila na nga ang tinutulungan, sila na nga ang inilabas mula sa lupain ng pagkaalipin, and yet, nung sila po'y nasukol sa dagat na pula, sa halip na sila po'y humingi ng tulong sa Diyos, sa halip na sila'y maniwala para sa kanilang milagro, sila'y nagrebelde sa lingkod ng Diyos, sila'y nagrebelde sa Diyos, at ang kanila po mga sentimiento ay pagrireklamo. Dapat sana, iniwanan mo na lang kami sa Ehipto. Mas maigi pang namatay sa Ehipto. Pag namatay doon, mayroong lapida. Dito, pag namatay ka, kakainin ng mga buitre ang inyong laman at walang alaalang matitira sa inyong mga kamag-anakan. Kaya nung sabi po sa verse 13, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, you will see the deliverance the Lord will bring you today. Look at the next line, the Egyptians you see today, you will never see again. Kumbaga, sabi ni Moses, tignan nyo na, ang mga Egyptians, hindi nyo na sila makikita ulit. Tignan nyo na, you will never see them again. Look at verse 14, the Lord will fight for you, you need only to be still. Ipaglalaban ka ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Alam ninyo, for all intents and purposes, inilabas ng Diyos ang kanyang bayan mula sa lupain ng pagkaalipin patungo sa lupang pangako ayon sa kanyang plano. Kung gusto ng Panginoon mamatay sila, hindi na po sila kinakailangan ilabas pa sa Ehipto. Dahil sa Ehipto lang mamamatay na sila. That's why it makes no sense na sila ay ilabas at pagdating sa ganitong kalagayan, iwanan sila at pabayaan. You have to believe the heart of God. You may not understand a lot of things what God does. With our limited peanut brain, di natin naiintindihan why God allowed these things, why God allowed these things. And God is not under obligation to explain everything to us. But we need to trust the heart of God. That God is so good to be unkind. God is too wise to be mistaken. You may never understand, but you need to trust the heart of God. Napakabait ng Diyos na kung kanyang ilabas ka mula sa lupain ng Ehipto, hindi kanya papayagang mamatay sa ilang sapagkat mayroong magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Can you say amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen! Amen! Sabi na Apostol Pablo, kung hindi nga naipagkait ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ano pa ba ang hindi kayang ibigay ng Diyos para sa atin? Kaya huwag mong pagdudahan. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Maring hindi mo pa nakikita, maring hindi mo pa nararamdaman.
pero merong magandang plano ang Diyos sa iyo. God is working. Though you may not see, though you may not feel, but God is working. Ang Diyos gumagawa sa buhay mo. May mga bagay, mga kapatid, na ginagawa na ng Diyos ngayon. 5 taon mo pa makikita. 3 taon mo pa makikita. 2 taon mo pa makikita. Kaya kailangan nating pagtiwalaan ang Panginoon. We may not understand right away, but you need to trust the Lord because God is good all the time. Palakpakan natin si Lord. Amen! Amen. Verse 15, the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on." Ang sabi ng Diyos kay Moses, bakit ka iyak ng iyak sa akin? Sabihin mo sa mga taong lumakad na. Now, magandang salin sa The Living Bible. Let me show you the Living Bible. Then the Lord said to Moses, "Quit praying and get the people moving forward march." Pray ka ng pray ka ng pray ka ng pray. Tama nang mag-pray. Oh, you see? Now, it's not a religious message after all. Sa mo maririnig, tama na mag-pray, tama nang mag-pray. Anong madalas sinasabi ng religion? Pray more. Pray pa more. Diba? Pray hard. Pray harder. Pray the hardest. Pray pa, pray pa, pray pa, pray pa. Kaya meron pa silang tinatawag na push. Push it more. Push it. P-U-S-H. Pray until something happen. Huwag ka titigil. Huwag ka titigil. Pray, 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 pray. Sabi ni God kay Moses, stop praying. See, ang Diyos na nagsabi, stop praying. Start moving. Alam niyo kung bakit? There is a right time for everything under the sun. There is a right time to pray, and there is a right time to quit praying and start moving. Bakit po? Kasi maraming mga tao, ginagawang dahilan na lang ang panalangin dahil ayaw nilang gumalaw. Ayaw nilang mag-step in. Ayaw nilang mag-move on. Kaya anong ginagawa mo? Nagpe-pray pa ako eh. Nagpe-pray pa ako eh. Nagpe-pray pa ako eh. Anong ginagawa mo? Nagpe-pray pa ako. Tagal mo nang nagpe-pray ah! Aktuhan mo na! Kalooban niya ng Panginoon. Yung mga tao, hinahanap ko pa kalooban ni Lord eh. Tsaka ako magpe-pray. Nako, pag hindi mo alam ang kalooban ng Lord, di ka makakapag-pray. Dapat alam mo ang kalooban ng Panginoon. Kalooban niyang gumaling ka. Kalooban ng Diyos magpalain ka. Kalooban ng Diyos lumaya ka. Kalooban ng Diyos paunlarin ang buhay mo. Shout, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. The thief comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I have come that you might have life and that you might have it more abundantly. Can you say amen? Amen. Stop praying, start moving. Huwag mong gawing dahilan ng panalangin para hindi ka gumalaw. Hindi ko sinasabing huwag manalangin. Manalangin ka. Pero huwag puro panalangin. May panahon titigil ka ng manalangin at aktuhan mo na ang iyong pananampalataya. Remember, law of faith number 3, faith acts. You need to act on your faith. Aktuhan mo na. Kaya sabi ng Diyos kay Moses, let the people move. Paggalawin mo na ang mga tao. Maraming mga tao ang ayaw gumalaw sapagkat natatakot sila at nagtatago sila sa pananalangin. May time manalangin, may time tumigil ng manalangin, at mag-move na tayo. Dahil alam na natin ang kalooban ng Panginoon. Aktuhan natin ang kanyang kalooban. 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. Hears us, present tense. Ngayon, pinakikinggan niya tayo. Hindi po pakikinggan. Hindi po pakikinggan pa lang. Tayo po'y pinakikinggan ngayon. He hears us when we pray according to His will. The word will comes from the Greek word telema, meaning desire, purpose, or pleasure. When you pray according to God's desire, when you pray according to God's purpose, when you pray according to God's pleasure. Kaya ang tanong ko, bago ka mag-pray, gusto ba ng Panginoon ito?
Kasi kung gusto yan ng Panginoon, hindi mo na dapat ipag-pray, Lord, kung gusto mo, pagalingin mo ko. Kung ayaw mo, mamatay na ako. Tama bang prayer yan? Pero ang tanong, may nagpe-pray ba ng ganyan? Lord, kung hindi rin ako gagaling, kunin mo na ako dahil malaki magagastos ng pamilya ko. Mamamatay rin lang ako, bound pa sila sa utang, di bali nang mamatay, wag na magkautang. Anong prayer nila? Ang prayer po nila, mga kapatid, ay sila ay kunin na ng Lord. Hindi po tamang prayer yon. Sapagkat hindi mo alam ang kagustuhan ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon, ikaw ay gumaling. Ang kagustuhan ng Panginoon, ikaw ay mabuhay. Kagustuhan ng Panginoon, makasama ka pa ng iyong pamilya. Kagustuhan ng Panginoon, makasama ka pa ng mga anak mo at ng mga apo mo. Yan ang kagustuhan ng Panginoon. Can you say amen? Amen. Anong layunin niya? Sirain ang gawa ng kaaway. Ano ang kanyang kaluguran? Ikaw ay umunlad. The Bible says, the Lord takes pleasure in the prosperity of His children. Kung tayo nga magulang, natutuwa tayo, mga anak natin umuunlad. Sinong magulang nga nainggit sa anak? Awkward. Yung anak nainggit sa magulang. O yung magulang nainggit sa anak. Mali. Sapagkat dapat walang inggitan sa pamilya. Kapag umunlad si ate, natutuwa si bunso. Pag umunlad si bunso, dapat natutuwa si ate. Pag umunlad ang magulang, natutuwa ang mga anak. Pag umunlad ang mga anak, natutuwa ang magulang. Sapagkat that is what family is. Can you say amen? Ganon din sa pamilya ng Diyos. Kapag umunlad ang mga anak ng Diyos, tuwang-tuwa ang ating amang sumasalangit dahil siya ang nagpala sa atin. Amen. Ano sabi sa Biblia? Sinong ama kapag ang anak ay humingi ng tinapay, bibigyan ng bato? Sinong ama kapag ang anak ay humingi ng isda, bibigyan ng ahas? Sabi niya, kayong mga masasama, marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, lalo tigit ang ating mabuting ama na sumasalangit. Can you say amen? Amen. Let me show you the purpose why Jesus Christ came. 1 John chapter 3 verse 8. For this purpose, the Son of God was manifested. The reason why Jesus Christ came, the reason why God became flesh, the incarnation of Christ. For this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Kaya anumang gawain ng kaaway na nasa buhay ng isang tao at gusto mong mawala sa buhay ng mga tao, kalooban niya ng Panginoon. It is God's purpose, it is God's pleasure, it is God's desire. So you have to pray affirmatively and start moving. Don't pray all the time. Pray at one time and begin to move. Kalooban ng Diyos, umunlad ka. Ano po ba ang gawa ng kaaway? Listen, the works of the devil are sin, sickness, poverty, and death. Wala po yan sa langit. Wala po yan sa original plan of God. Pumasok lang po yan, ang pumasok ang pagbagsak ng tao. The fall of man, pumasok ang sin, sickness, poverty, and death. Sa langit, wala pong kasalanan. Sa langit, walang kahirapan. Sa langit po ay wala pong kamatayan. Sa langit, walang karamdaman. Ano po ang panalangin tinuro sa atin? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will. Telema, thy will, thy desire, thy pleasure, thy purpose be done on earth as it is in heaven. Sa langit, walang sin, sickness, poverty, and death. Yun din ang kalooban ng Diyos sa lupa. Dapat hindi tayo pinaghaharian ng kasalanan, kahirapan, karamdaman at kamatayan. Tanong ko po sa inyo, gusto ba ng Panginoon pagharian ka ng kasalanan? Hindi. Bakit gusto ng Panginoon pagharian ng ibang tao ng kahirapan at karamdaman? Bakit pagkasalanan nilalabanan mo, pero pagkaramdaman tinatanggap mo? Pagkasalanan nilalabanan mo, pero kapag kahirapan tanggap mo. Mali. Kasi itong apat na ito, magkakauri ito. Isa lang ang pinanggalingan yan. Kasalanan, kahirapan, karamdaman, kamatayan. Isa lang ang pinanggalingan yan. Kung ayaw mo ng kasalanan, taas ang kamay ng ayaw ng kasalanan. Taas ang kamay. Right. Ayaw nyo ng kasalanan? Taas ang kamay ng gusto ng karamdaman. Taas ang kamay ng gusto ng kahirapan.
Taas ang kamay ang gusto ng kamatayan. See? Kung ayaw nyo ng kasalanan, dapat the same attitude, ayaw ko rin ng kahirapan, ayaw ko rin ng karamdaman, ayaw ko rin ng kamatayan. Bakit? Sapagkat hindi ito gawa ng Diyos. Ito'y gawa ng dyablo. At si Kristo'y naparito para wasakin ang gawa ng dyablo. Now, let me show you side by side. These are the works of Christ. Salvation, healing, prosperity, and life. I came that you might have life, that you might have more life, prosperity. Siya bagaman mayaman, naging mahirap alang-alang sa atin, sa kanyang paghirap tayo guminhawa. Can you say amen? Healing, siya nabugbog at nasugatan, sa kanyang mga sugat tayo gumaling na. Salvation and forgiveness. Sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Can you say amen? In other words, quit praying, quit begging, and begin to move forward and begin to confess and declare that I am saved, I am healed, I am blessed, I will not die, but live. Palakpakan si Lord. Amen. Shout amen. Mga kapatid, pinararangalan ng Diyos ang binibigkas ng ating bibig. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Sabi ng Panginoon, ano man narinig kong sinabi nyo, siya kong gagawin sa inyo. Kapag sinabi mo, tanggap ko na, mahirap kami, pinanganak kaming mahirap, mamamatay kaming mahirap. So, yan na ang iyong sinasabi, ihanda mo ang sarili mo, yan ang mangyayari sa iyo hanggang sa mamatay ka. Sumalangit ka nawa. Pero, kapag ka binago mo na ang paniniwala mo, sinabi mo, hindi ganito ang kalooban ng Diyos para sa akin. Si Kristo'y nabugbog at sa kanyang sugat, magaling na ako. Si Kristo'y naghirap sa kanyang paghirap, pinaunlad na ako. Siya'y namatay upang ako'y mabuhay. Siya'y namatay upang sa kanyang banal na dugo ay meron akong kapatawaran. If you believe that, shout amen. Amen. Going back to the crossing of the Red Sea, Exodus 14:15-16 from the Living Bible. Then the Lord said to Moses, quit praying and get the people moving forward. Get the people moving forward, march. Verse 16, use your rod, hold it out over the water, and the sea will open up a path before you. And all the people of Israel shall walk through on dry ground. Can you say amen? So, nagmilagro po ba ang Diyos? Binuksan niya po ba ang dagat na pula? Nakatawid po ba ang mga Israelita? Hindi dahil sila'y mabait, hindi dahil sila'y mabuti, hindi dahil sila'y karapat-dapat. None of them are worthy. Wala. Lahat sila'y masuwayin, lahat sila'y rebelde, lahat sila'y pasaway, pero nagmilagro pa rin ang Diyos. Imagine, yan po ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ng biyaya, sapagkat ang biyaya at milagro ay laging nagsasama. At kapag magmimilagro ang Diyos sa iyo, hindi dahil karapat-dapat ka. Dahil kung karapat-dapat ka, napremyuhan mo ang kanyang milagro. Kapag tumingin ka sa salamin at sinabi mo hindi ka karapat-dapat at nagmilagro ang Diyos sa iyo, kinahabagan ka ng Diyos at ang biyaya niya ay iginawad niya sa iyo. Can you say amen? God undeservingly saved them miraculously, because grace and miracle, they go together. Number one, the healing of Abimelech. Number two, the crossing of the Red Sea. Number three, the miracle of first Christmas. Pag pinag-uusapan natin ang Pasko, lalo na po ngayon, malapit na ang Pasko, hayaan yung bating ko na kayo ng Merry Christmas. The miracle of Christmas, or what we call the virgin birth of Christ, is a classic example of grace and miracle. When we think about how God has chosen Mary, we can easily think that she was the most holy and the most qualified woman to give birth to Christ on that first Christmas. Yan talagang mentality ng reliyon, na si Maria ang pinakabanal, si Maria ang bukod tangi, si Maria ang pinaka-kwalipikado sa lahat ng birhen, sa lahat ng babae. Si Maria ang pinakabanal, kaya siya'y bukod tanging pinili. Yun ang sabi ng religion. Religion made us believe this, to the point that Mary was even called the Mother of God.
Now listen to me, especially those who are watching this broadcast. I do not want to take anything from Mary, but Mary was not the mother of God. Hindi po ina ng Diyos si Maria. Wala pong ina ang Diyos. Ang relihiyon tinuro sa atin na si Maria ay ina ng Diyos. Siya po ay itinaas sa pedestal, sa puntong siya po'y sinasamba ng relihiyon, sapagkat ang paniniwala ng relihiyon si Maria ay bukod tangi, higit sa sino mang tao sa balat ng lupa, kaya po siya pinili. Hindi po. Si Maria ay pinili ng Diyos dahil siya po'y nabigyan ng biyaya. All by grace. Hindi po siya perpekto. Sabi sa Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala. Kasama ba si Maria doon? Yes. Romans 3:10, Romans 3:23, for all have sinned and fall short. Kasama po ba si Maria sa lahat ng nagkasala? Yes. Walang hindi nagkasala. Lahat po tayo ay nagkasala. Yes. She was an ordinary woman, except that she was a virgin, true enough, but she was not only the virgin on that time. Marami rin pong birhen nung panahon na yon. Kaya hindi po yun lang ang tanging katangian. Kailangan po ang birhen, sapagkat kailangan gamitin ng Diyos ang isang birhen para maisilang ang ating tagapagligtas. Pero make no mistake, hindi lang po siya ang birhen nung panahon na yon. She was not the only virgin on that time. Many virgins. And yet, God, in His grace, bestowed this calling to her. Katulad din naman natin na kinahabagan din tayo ng Diyos. Can you say amen? Amen. Naniniwala po ba kayo ng kwento ng unang Pasko ay kwento ng milagro? Ang milagrong ito at ang biyaya ay magkasama. Luke chapter 1 verse 28. The angel, referring to angel Gabriel, went to her, referring to Mary, and said, greetings, you are highly favored. The Lord is with you. Ano po ang Greek word ng highly favored? Charito. You are charito. Highly favored. You are blessed and highly favored. Tinawag po ba si Mariang charito? Yes. Tinawag po ba si Mariang highly favored? Yes. Now, look at verse 29. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Verse 30. But the angel said to her, do not be afraid. You have found... Come on, look at the next line. You have found favor with God. The word favor comes from the Greek word charis. You have found grace. Grace was given to her. Hindi po siya qualified. Bagaman siya po ay birhen, hindi lang siya ang tanging birhen, maraming birhen sa panahon na yon, pero hindi po siya pinili dahil siya po'y banal, siya po'y walang kasalanan, siya po ay malinis, siya po ay walang dungis tulad ng maraming tao sa buong mundo. Not at all. Mary was chosen on the basis of grace. You have found charis. You have found grace. You have found favor with God. Verse 31. You will be with child and give birth to a son, and you are to give him the name Jesus. Verse 32, he will be great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. He will reign over the house of Jacob forever. His kingdom will never end. Verse 34, how will this be? Paano magsisilang ng sanggol? Sabi niya, how will this be? Other translation says, how can this be? Mary asked the angel, since I am a virgin. At least naiintindihan niya na bago ka magkaroon ng anak, kailangan merong kang asawa. Sabi niya, wala akong asawa, wala akong kinakasama, ako isang birhen, wala akong anumang karanasan. Paano ako magsisilang ng sanggol? How can this be, since I am a virgin? Verse 35, the angel answered, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Miraculous? Yes. The birth of Jesus was miraculous. Hindi pwedeng magsilang ng sanggol ang birhen.
Pero pinangyari ng Diyos ang isang birhen makapagsilang ng sanggol sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Look at verse 38. I am the Lord's servant. Mary answered, be it unto me according to your word. Then the angel left her. Tinanggap po ba ni Maria? Yes. At sabi niya, be it unto me. Kung sakaling sabihin ni Mary, ayaw ko, masira ang kinabukasan ko. Mag-usap muna kami ng boyfriend ko. Natatandaan nyo, nakatakda silang pakasal, si Jose at si Maria. Teka muna, baka pag inuuhan ko yan, ay iwanan ako ng boyfriend ko at hindi kami magkatuluyan. Paano na ang kinabukasan ko? Paano na ang reputation ko? Paano na pag-uusapan ako ng mga tao dito? Na ako'y nabuntis, wala naman akong asawa. Sigurado, madadali ako ni Marites. Pag-uusapan na ako, mapopost ako sa Facebook, magiging blind item ako. Pag-uusapan ako ng mga kaibigan ko, lalayuan ako ng mga kaibigan ko, at magkakaroon ng problema. Teka muna, pag-usapan muna, bigyan mo ko ng 1 week, i-discuss ko muna sa magulang ko, i-discuss ko muna sa boyfriend ko. No. Nung marinig ni Maria ang magandang plano ng Diyos, ang sabi niya, be it unto me according to your word. Grace and miracle come together. Ang milagro ng unang Pasko ay nangyari hindi dahil karapat-dapat si Maria. Tulad ninyo at tulad ko, hindi rin karapat-dapat. Nagmilagro ang Diyos sa atin dahil din sa biyaya ng Diyos. Nagmilagro ang Diyos ng unang Pasko dahil din sa biyaya ng Diyos. Pakinggan niyo po ang response ni Mary sa verse 46. Mary responded, oh, how I praise the Lord, how I rejoice in God my Savior. You see, si Maria ay nangangailangan din ng tagapagligtas. Sabi nila, si Maria ay banal. Si Maria ay walang kasalanan. Sabi ng relihiyon, kung siya po'y banal at siya po'y walang kasalanan, bakit siya nangangailangan ng tagapagligtas? The mere fact, Mary said, my God, my Savior. Kailangan niya ng Savior. Sino ba nangangailangan ng Savior? Ang makasalanan. So si Maria, by implication, sabi niya, in God, my Savior. Look at verse 48. For he took notice of his lowly servant girl, referring to herself. Now, generation after generation, forever shall call me what? Blessed by God. Hindi po sinabing generation after generation, forever they shall call me Mother of God. No, he did not say that. She did not say that, right? What did she say? Forever the generation will call me blessed by God. Blessed of God. Can you say amen? Di ba ganun din tayo? Ephesians 1:3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in heavenly places in Christ. Tayo rin po ay pinagpala ng Panginoon. Si Maria ay pinagpala rin. Dahil po sa biyaya ng Diyos. Ang unang Pasko ay kwento ng biyaya at milagro ng Diyos. Number 4, the miracle at Cana, John chapter 2. Ang milagro na naganap doon sa Cana. Are you familiar with this story? John chapter 2, the miracle of turning water into wine. Remember, nagkaroon ng kasalan sa Cana, naubusan ng alak, nagmilagro sa Jesus, ang tubig ay ginawang alak. Ang maraming tao hindi naiintindihan, ito po'y milagro at biyayang pinagsama. Let's go inside the story. John chapter 2 verse 1. On the third day, a wedding took place at Cana in Galilee. Jesus' mother was there. Verse 2. And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Bakit sila sa wedding? Bakit si Jesus at ang mga disciples ay nasa wedding? They were invited. Tandaan, huwag pupunta pag hindi iniimbita. Ito pa ang masaklap. Inimbita ka lang, nag-imbita ka pa. Wala kang karapatan mag-imbita kung imbitado ka rin. Tandaan nyo, mabigat na doktrina yan. Ang pumupunta lang dapat ay yung mga inimbita. Si Maria po ba naimbita? Si Jesus po ba naimbita?
at ang mga alagad ay naimbita. Verse 3, when the wine was gone, Jesus' mother said to him, they have no more wine. Tingnan niyo sagot ni Jesus sa verse 4, dear woman, why do you involve me? Jesus replied, my time has not yet come. Translation, mahal na babae, kausap niya ang kanyang ina, bakit mo ko sinasali? Imbitado lang ako rito. Hindi pa panahon para sa akin. Bakit mo ko sinasali? Hindi ako kasali dyan. Inimbita lang kami rito para kumain. Hindi, inimbita lang kami rito para makipagdiwang. Maganda salin sa New Living Translation. Magulat kayo rito. Verse 3, the wine supply ran out during the festive. So Jesus' mother told him, they have no more wine. Verse 4, dear woman, that's not our problem. Kailan naging problema ng imbitado ang problema nung may pakasal? Kung maubusan kayo ng alak, problema nyo yan. Hindi ko yan problema. Tignan niyo, sabi niya, dear woman, that's not our problem. Jesus replied, my time has not yet come. Sabi niya, dear woman, that is not our problem. That is their problem. My time has not yet come. So mapansin niyo sa storya, not his problem, not even his time. Yet he performed a miracle. What's this? Grace. Hindi niya po problema, pero nagmilagro pa rin siya sapagkat ang biyaya ay ibinibigay sa mga hindi karapat-dapat. Can you say amen? Amen? Grace and miracle go hand in hand. Sabi niya, why do you involve me? And yet Jesus involved himself. At the part of the story, in-involve niya ang sarili niya. Pero why do you involve me? Imagine, kung hindi naman siya involved, pero nag-involve siya, lalo na kung involved siya talaga. Amen. Involved ba siya sa buhay natin? Tandaan, kung nagmilagro ang Diyos sa hindi naman siya involved, lalo na sa iyong involved siya dahil anak ka ng Diyos, maghihimala ang Diyos sa iyo. Amen. Shout amen. Finally, I'll close with this. Number 1, the healing of Abimelech. Number 2, the crossing of the Red Sea. Number 3, the miracle of first Christmas. Number 4, the miracle at Cana. Number 5, the miracle of salvation. The greatest miracle of all is the miracle of salvation. Maganda po ang milagro ng kagalingan. Maganda po ang milagro ng kaginhawaan. Pero hindi po yan ang pinaka-importanting milagro sa lahat. Nothing is more important than salvation, more important than healing, more important than abundance and prosperity. Salvation is an eternal miracle. Unlike physical healing, kahit gumaling ka, makinig, kahit gumaling ka, darating bang araw, mamamatay ka rin? Yes, sapagkat yung kagalingan is only to extend your life, but you will still die. Kahit guminhawa ka ng guminhawa sa buhay, makapagtayo ka ng malaking bahay, malibot mo ang buong mundo, magsuot ka ng mamahaling damit, magmantika ang uso mo sa sarap na pagkain, and yet isang araw iiwanan mo rin ba ito lahat? Sapagkat material, abundance, physical healing are all temporary. Ang tunay na milagro na pangwalang hanggan ay ang ating kaligtasan. Ang pangalan natin nakasulat sa aklat ng buhay at tagapagmana tayo ng buhay na walang hanggan. Shout amen! Shout amen! Shout amen! Hallelujah to the Lamb of God! Amen! Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. You know this verse by heart. For it is by grace you have been saved through faith. And this not from yourselves, it is the gift of God, not by work, so that no one can boast. The word saved there comes from the Greek word sozo. Ang interesting part, ang grammar na ginamit po dyan, perfect tense. Perfect tense means completed action with an ongoing result. Hindi po sinabing, for it is by grace, you will be saved. Hindi po. For by grace, you are being saved? Hindi rin po. For by grace you have been saved. Ligtas na, hindi pa.
If you are saved, you cannot be unsaved. If you are truly saved, you cannot be unsaved. Because if you are born, you cannot be unborn. Kaya pag born again na, hindi pwedeng ma-unborn again. Kaya sabi ng iba, dati akong born again eh. Hindi na ba ngayon? Narinig niyo ganyan magkwento, dati akong born again eh. O kaya iba na, dating born again yan eh. Ba't hindi na ba? Kung na-born again ka, nawawala ba ang pagka-born again? Sabi ng Panginoon, pag ipinanganak ang tao, hindi na muli papasok sa tiyan ng nanay. Para ma-unborn at ma-born again and again. Isang beses lang. Kapag tinanggap mo, Panginoon, born again ka na. At ikaw ay tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay ligtas and ligtas magpakailanman. Shout Amen. Amen. Completed action, saved already. And that completed action has an ongoing result. Kaya yung tunay na ligtas, nabubuhay sa tunay na buhay ng ligtas. Hindi yung ligtas, tapos namumuhay ng parang demonyo. Hindi pwede. Kasi yung salvation na tinanggap mo, merong ongoing result. Nawala na ang demonyo sa iyo. Pinalaya ka na ng Panginoon. At hindi ka namumuhay ng parang demonyo. Namumuhay ka bilang anak ng Diyos. Palakpakan si Lord bilang anak ng Diyos. Amen. Absolutely no mixture. By grace alone, through faith alone, in Christ alone. Romans 11:6. For it is by grace, then it is no longer of works. Otherwise, grace is no longer grace. For if it is of works, it is no longer grace. Otherwise, work is no longer work. The choice is grace and works, and grace or works. You cannot mix grace and works. So it should be grace or works. Grace, grace alone. Works, works alone. For grace to be grace, it has to be grace alone and void from any works. For works to be work alone, it should be void from grace. Ang grace, patakan mo ng konting work, hindi na grace. That is disgrace. Kailangan para grace talaga, pure grace, full grace. Nothing but grace, grace plus nothing, grace, grace, all the way. Ang buong biyaya, hindi lang nagligtas. Ang buong biyaya, nagbago ang buhay mo. Ang buong biyaya, pinagpala ka, pinagaling ka, pinaburan ka, kasama ito sa binayanan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Shout, Amen. Palakpakan si Lord. Come on, give Him praise. Thank you, Jesus. Let's see them again. Biblical evidence of grace and miracles combined. Number 1, the healing of Abimelech. Number 2, the crossing of the Red Sea. Number 3, the miracle of first Christmas. Number 4, the miracle at Cana. And number 5, the miracle of salvation. Life application. If you need a miracle, there is one for you. You who are watching this broadcast, if you need a miracle today is your miracle day. If you need a miracle, there is one for you today. You don't have to earn it. You don't have to deserve it. All you need to do is believe in your heart, confess with your mouth, and receive it by faith. Why? The big idea is this: in Christ, grace and miracles are mine. Are you in Christ? Yes. You don't have to earn it. You don't have to beg for it. You don't have to work for it. Grace and miracles are yours. Grace and miracles are mine. What is the big idea? In Christ, grace and miracles are mine. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today and be saved. Si Jesus ang biyaya ng Diyos. Tanggapin mo ang biyaya ng Diyos at matatanggap mo ang milagro ng kaligtasan, ang pinakadakilang milagro sa lahat. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus at maligtas, taas mo ang iyong dalawang kamay. Samahan po natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast na ito. Let us all lift up our hands to the Lord. Taas natin ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan.
Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito. Itinataas ko po sa harapan ng sino mga sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabing Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Come on, give Him praise. Thank you, Jesus. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain ng banal na komunyon. Kayong nanonood sa broadcast na ito, kunin niyo po ang iyong communion elements and let's do this together. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpirapreso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapreso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay inang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Sa pamagitan po nito, lahat ng aming sakit ay inang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking dinideklara. Ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? In Christ, grace and miracles are mine. In Christ, grace and miracles are mine. Are you in Christ? Yes. Grace and miracles are yours. You don't have to beg for it. You don't have to earn it. You don't have to work for it. It's freely given. It's yours. They are yours in Jesus' name. One more time. The big idea is, In Christ, grace and miracles are mine. indeed, in Christ, grace and miracles are mine. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe
Stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!